Nagmumukmok ka pa rin ba? Tanong ni Cassie kay Parker habang kasalo niya ito sa pagkain sa long table. Kasalukuyang ginaganap ang resepsyon ng kasal ni Luke sa kababata nitong sa Summer sa Escape. Isa siya sa mga groomsmen ng pinsan at eto siya ngayon, eating his heart out sa masayang bagong kasal. Mas lalo siyang nainggit nang mapuna ang pinsan niyang freelance professional photographer na si Froilan, na kasayaw magandang nobya na si Aki. Next month, ikakasal na rin ng mga to. Wala sa hinagap niyang kaiinggitan niya ang mga taong ikinakasal. Noon, iisa lang naiisip niya tungkol sa mga ito, game over. Pero sa pagpasok niya sa isang kunwaring kasal, sa loob ng maikling panahon, bumago ng malaki sa kanyang disposisyon sa buhay. Masarap palang may asawa. Yon ang realisasyon niya. This is about Allison, right? Nagangat siya ng mukha mula sa kinakain. Cassie, hindi masamang babae si Allison. Ayaw niya lang saktan ng kanyang pamilya kaya niya nagawa yon. At bakit ba ikaw ang galit na galit siyan, samantalang mismong si Kuya Luke na hindi na kong magalit sa kanya? May tama ka sa kanya, no? Nangingiting tanong ng pinsan. Natahimik siya bigla. Hindi lang simpleng tulong ang ibinigay mo sa kanya, Parker. Wala ka na dun, mahinang singhal niya. But hell, this past 2 months na hindi niya nakikita si Allison was giving him a feeling of intense melancholy. He missed her terribly. He missed her presence, her sweet scent, her voice, her smile. Nag-uusap din sila sa telepono, subalit na hinuha niya na parang siya lang yata ang interesado makipag-usap sa babae. Parang lagi itong nagmamadaling tapusin ang mga phone conversations nila. Was she avoiding him? But why? Bakit di mo siya puntahan? Malapit na lang siya dito sa Rosario, right? Sulsul pa ni Cassie. Yayain mo kaya siya dito sa Escape? Doon kayo tumuloy sa isa sa mga cottages sa gilid ng dagat para may privacy. Pilya ang iting suhestyon nito. Napakunot noo siya. Why the sudden change of heart, pinsan? Noon, kulang na lang gutay-gutay masagalit si Allison. Sumeryoso ang pinsan nito. Ang tindi kasi ng ginawa niyang impact sa'yo. Ang laki kaya ng pinagbago mo, Parker. Halos tumira ka na sa opisina. Tinakwil ka na yata ng mga barkada mo dahil hindi ka na sumasama sa mga lakad nila. Lately, pakiramdam ng binata, wala nang thrill ang mga pinagagawa nila ng mga kaibigan niya. Di na siya nag-e-enjoy. Or maybe, he was just too sad to feel any thrill or enjoyment. Isa pa, you're right. She's not a bad person. Nagawa nga niyang aminin kay Luke ang ginawa niyang panuloko. Pinangunahan lang ako ng galit. Tsaka, akala ko kasi noon niloloko ka rin niya. Alam mo naman ako, pagdating sa pamilya natin, masyadong protective. Sabi pa ni Cassie. And I think I kind of like her. She's a fighter like me and Raven. Alam mo kasi dapat, sarili mong love life ang inaatupag mo. Wala ka nga pala nun? Paano? Takot sa'yo mga lalaki. Natatawang sabi na lamang niya, pabiro sa pinsan niya. Pasalamat ka, nakabarong ka ngayon at mukhang kang kagalang-galang, kundi babatukan talaga kita. Natutuwa si Parker at bumalik na ang dating pakikitungo sa kanya ni Cassie. Hindi na ito galit sa kanya. Samantala, nakapasok na si Allison sa Provincial Social Welfare and Developmental Office. Maayos namang tinanggap ng mga magulang niya ang nagawa niyang kasalanan sa mga ito. At ang kumalat na chismis sa kanilang barangay, nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa. Ayaw na niyang itama ang chismis. Bahala mga tao kung anong gusto nilang isipin sa kanya. Wapakels na siya. Basta tanggap siya ng kanyang pamilya, yun lang ang mahalaga. Masaya rin siya sa trabaho niya sa social service. Mahirap ang kanyang posisyon ngunit fulfilling ang pakiramdam. But somehow, deep inside her, may nadarama siyang emptiness. Was she still mourning for her lost baby? No, it's gotta be something else. Natanggap niya ng may rason kung ba't di naging kanya si Angelou. As expected na rin na makakadrama siya ng kalungkutan para dito habang buhay. She was just missing Parker? Patanong niyang isip sa sarili. Paglabas niya ng opisina ng hapang iyon, di niya inaasahan ng taong makikita sa lobby ng building. Si Edward. Agad bumangon ang galit sa kanyang dibdib. Gusto niyang sugurin ang lalaki, ngunit nagpakahinahon siya. Nakangiti ito nang sinalubong siya. Hello, Allison? Balita ko kay Martina, may bago ka raw boyfriend?
Get away from me, you asshole! Mahina ngunit matiim niyang singhal at nilampasan niya ito. Bumuntot ito sa kanya. Sinunod mo rin pala ang payo ko. Napatigil siya sa paglakad at galit na hinarap niya ang lalaki. Parang natutuwa pa yatang nakatingin to sa impes niyang tiyan. You are so evil. Nanginginig ang boses na sumbat niya. Hindi ko alam kung bakit minahal kita noon, pero ito ang tatandaan mo. Pinagsisihan ko ang bawat araw na nakapiling ka. Edward de los Reyes? Dinuro niya to sa mukha. And just to let you know, nakunan ako. Hindi ko pinalagdag ang anak ko dahil hindi ako tulad mong walang konsensya. Yun lang at iniwan niya tong nakatanga doon. Ngunit makulit si Edward. Hindi niya aakalain. Sinundan siya nito hanggang sa tinutuloy niyang apartment isang Sabado ng gabi. Umalis ka dito. Pagtataboy niya sa lalaki nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Allison, I just want us to talk. I miss you terribly. There is nothing to talk about, you bastard. And I don't miss you a bit. In fact, nandidiri ako kapag naiisip kita. Alam niya ang habol sa kanya ni Edward, ang kanyang katawan. Gusto ulit siya nitong suyuin para magkaroon ng libreng parausan. Pero hindi na mauulit pa yon. Hindi na siya tanga at inosente gaya noon. Get the hell out of my life! Pinagbagsakan niya ito ng pinto. Napatda si Parker sa masasalubong na lalaki mula sa porch ng apartment ni Allison. Iba ang kutob niya rito. Nararamdaman siguro nito ang nanunukat na tingin niya. Tumigil to sa harapan niya at ngumiti sa kanya. Nakipagsukatan ito ng tingin. Pigil niya ang sariling isungal-ngal sa mukha nito ang mga bulaklak na hawak niya. Hirap pa naman siyang naghanap ng mga yon sa mga flower shops. Nagsalita ito na nakakaloko. Si Allison bang sadya mo, pare? Ano naman sa'yo kung siya nga? So, you are her new boyfriend. Well, tira-tira na lang ang mapapasayo, pare ko. Pinagsawaan ko ng katawang yon. Humalakak ito. That's it. Pinatong niya ang sunflower sa balustre ng porch at ubod lakas na binigyan ng right hook ang lalaki. Gigil na gigil. Mumagsak ito sa lupa. Sargo ang dugo sa sulok ng bibig. Katawan lang ni Allison na napasayo. Gago ka? Akin ang puso niya. Matiim na sabi niya. Parang action star ah. Di naman nagtangkap ang lumaban ito. Tumayo na ito at groggy nang naglakad palayo. Wala pala to eh. Siya ba si Edward? Tanong agad ni Parker kay Allison nang pagbuksan niya to ng pinto. Mabilis bumangon na matinding galak at pagkasabik sa kanyang dibdib nang napansin niyang hawak itong sunflowers. Ngunit tila hindi masayang ang lalaking nakatingin sa kanya. Anong ginawa niyo dito, Allison? Kastigo pa nito. Pinaglakbay nito ang mga mata sa kanyang kabuuan. She's wearing a baby blue tank top and white cotton shorts. Kayo na ba ulit? Parang galit na tanong nito. She gasped. Instant anger fell on her. Why? You... Wala kang pakialam. Singhal niya. Di pa siya nakakabawi sa matinding galit sa bisita niya kanina. Eto ngayon at iniinis pa siya ng lalaking to. Akmang pagsasara niya ito ng pinto, ngunit maagap ito. Nahawakan itong dahon niyon at pinigil yon sa pagsara. Nakapasok to sa loob. Pinato nito ang sunflower sa mesita. Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Nanguuyam pang tanong nito. Sinabayan niya ang init ng ulo nito. Ano naman sa'yo kung makikipagkita ko sa kanya? Naglakad siya patungong kusina upang maghugas ng pinagkainan. Sumunod ito at tumayo sa likuran niya. Siya ba ang dahilan kung bakit iniiwasan mo ang mga tawag ko sa'yo? I said wala ka ng pakialam. To her surprise, he swiftly wrapped his strong arms around her waist. Is it because of this? Anito at pinadapo ang mga labi sa kanyang leeg. Parker! Nalunod ang balak niyang protesta sa nakakabaliw na sensasyon na nag-uumpisang ipadama sa kanya ng binata. He was kissing her neck in a very teasing way and his one hand ran through her arm up to her shoulder. I can give you better sex, Allison. Dumaos-dos mula sa kanyang balikat ang palad nito patungo sa kanyang kamay and he started sucking her fingers. Ang kanang kamay nitong nakahawak sa kanyang bewang ay naglakbay pataas sa dibdib niya. He gently cupped one breast and kneaded it through her clothing. He was seducing her and she knew it as she felt her entire body pulsating and trembling with desire. Ngunit gusto niya ang ginagawa sa kanya ni Parker na ayaw niyang tumigil ito. She rested her head on his broad shoulder, then she caught his lips.
She welcomed the invasion of his tongue inside her mouth, probing all concerns of it. Lumipat na nagbabagang mga labi nito sa kanyang bare shoulder, flicking his tongue on it, and gently nibbled her flesh, then sucked it hard. Hindi niya na namalayan ang pagkaalis ng mga damit niya. All she knew was Parker was resting her against the wall, her back facing him. Tulad niya, wala rin tong anumang saplot sa katawan. Hinawi nito ang buhok niyang nakalugay sa kanyang likod. He trailed his fingers at the length of her back. Then, he kissed and licked her back up to her nape and ear. Naging desperado ang mga kamay niya sa paghahanap ng mahahawakan dahil pakiramdam niya mabubuwal siya anumang sandali sa tindi ng sensasyong lumulukob sa kanya. Marahan siya nitong iniharap at isinandal sa dingding. Kinuha nito ang isang kamay niya and held them overhead, pinning them against the wall. He stared at her body in a moment, clearly enjoying the view, mumbling words she could not understand in the mixed emotions that was invading her sanity. She felt nervous, but at the same time, she felt the strong ache, the want, the need to be loved by him, only him. I want you, Parker. Take me tonight. Involuntarily, nalulas sa bibig niya. Her knees almost gave in when he started kissing every inch of her body, working his teeth and tongue on her skin, licking, nibbling, sucking. A blend of gasp, pants, and moans started to escape her lips as her head began to spin, to throb incessantly. She instinctively wrapped a leg around him at mahigpit siyang kumapit sa batok nito nang dumapo ang bibig nito sa isa niyang dibdib. Mariin siyang napapikit. Her moan went louder and wilder, filling the entire kitchen. She then felt him grabbing her hips at umangat siya mula sa sahig. Niyakap niya ang mga binti sa bewang nito. Binaon niya ang mga daliri sa buhok ng lalaki and she lowered down her head to meet his sensual mouth. She darted her tongue inside it and he immediately sucked it hard. She felt his hand strongly gripping her thigh as he slowly walked, carrying her with him. Umupo ito sa isang silya. She could freely feel his manhood as she straddled there on his lap. It seemed that her naked body was perfectly molded to his, like two missing pieces of a puzzle that were put together. She arched herself para ialay muli ang mga dibdib sa bibig nito, para lunurin ulit ang sarili sa ligayang dulot niyon. Maingat siya nitong isinampa sa mesa habang nakatayo ito. He continued kissing her hungrily at walang sawa pa ring pinaglakbay ang mga kamay sa buo niyang katawan. His fingers were sending her into a feverish state while they were fondling her between her thighs. She heard herself almost screaming when his lips went lower from her abdomen. She had never felt this extreme need welling inside her before. She pined strongly for him. Parang ikamamatay niya kung hindi siya maangkin ngayong gabi ng buong-buo ni Parker. She wanted more of him, all of him deep inside her. He positioned himself between her legs when he sensed her readiness. "Take me in, babe," he told her huskily, looking gently at her, his eyes fogging with desire and something more. Something deeper, more subtle. "Now!" And she did. She pushed herself upward to meet him as he plunged into her core. He filled her depth so deeply and completely. Tumigil to saglit, hindi inalis sa mga mata sa mukha niya. Sa gitna na nakahihilong pakiramdam, ngumiti siya rito. He smiled back tenderly, then gave her a rigid deep kiss on her lips as he began to move, grinding against her. With her back and head resting on the table, she arched her lower body and met every thrust of him, her lips automatically rotating, rubbing violently with his pelvis. "Allison!" he groaned, obviously satisfied by her wild response. She wrapped her legs around his waist, making the pleasure intensify 1,000 times as he pounded harder and harder. She cried as every fiber of her body was trembling. She pulled herself up at kumapit sa balikat ng lalaki. She dug her nails on his back as she reached the point of no return. His powerful motion became faster, yet rhythmic, sending her more to a greater height of desire and glory. "Come with me, Allison," he pleaded in a seemingly hoarse voice. He firmly scooped her buttocks with both of his hands. "With me!" And together, they climbed the pinnacle of ecstasy, sharing an explosive climax.
She heard herself screaming his name as she reached the star. Then she slid with him into placid oblivion. Pagmulat ng mga mata ni Allison, nasa ibabaw siya ng katawan ni Parker sa couch sa may sala. Ni hindi niya namalayan, binuhat pala siya nito papunta roon. God! Nawalan yata siya ng malay tao. She felt she could no longer move her limp body. It was beautiful. Yun lang ang tanging reaksyong nahabi ng pagal ng utak niya. She felt like she literally died a little in his arms. Yet it was a sweet, torturing little death, and she wouldn't mind dying repeatedly in his embrace. Naramdaman niya ang paghaplos ng kamay ng lalaki sa kanyang likod. Are you alright? I'm fine. She managed to stay in a low voice. Narinig nila ang malakas na buhos ng ulan at mahinang hampas ng hangin sa labas. I think we're having a storm, ani Parker. Nagangat siya ng ulo, looking down at his gorgeous face. Dito ka na magpalipas ng gabi. It was not a suggestion but it was more of a plea. That night, kasabay ng marahas na lagay ng panahon, ilang ulit nilang pinagsanib ang kanilang mga katawan. Each moment was wilder than the other, the penetration deeper, the ecstasy more intense, at madali rin niyang natutunan kung paano bigyan ng kasiyahan ang katalik niya ngayong gabi. Pinakilala sa kanya ni Parker ang sarap at luwalhati sa iba't ibang paraan na hindi niya nalasap sa unang lalaking pinagsukuan niya ng katawan. Love me more, Parker. It was her heart and soul talking in unison, not just her body. Pagkagising ni Allison sa umaga, wala na sa kanyang tabi si Parker. Nanatili siya nakahiga sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Humupa na ang masamang lagay ng panahon sa labas. Was it just a beautiful dream? Parker making love with her over and over again amidst the stormy night. Hindi. Hindi isang panaginip lamang ang lahat. Dama niya sa kanyang katawan ang matinding kapaguran. Dama rin niya ang naiwang bakas ng pakikipagtalik sa kanya ni Parker. Isang piping saksi ang kanyang kama. Magulong-magulo iyon. Pumasok siya ng banyo at nag-shower. Sa kanya napansin sa ilalim ng dutsa ang mga marka sa katawan niya. Bites and kiss marks. Napangiti siya. He was not joking after all when he told her before, when she was still pregnant, that he wanted wild sex. She was sure na nakit na rin ang likod ng lalaki sa naiwang bakas sa mga kuko niya sa likod at batok nito. Lumabas siya ng kusina upang kumain ng almusal. Napansin niyang may nakahay na sa mesa roon. Fried bacon and egg. Toasted bread at isang nabalatang orange. Nakalagay din sa flower vase ang bigay na sunflower sa kanya ni Parker. Naupo siya, tinampot ang isang maliit na note doon. I have to leave early, babe. Sorry, di na kita ginising. I hope you enjoyed the breakfast I prepared for you. Take care. Napasimangot siya. She was expecting more in his note. Iba ang gusto niyang mabasa roon. Napailing siya habang kumakagat sa toasted bread. At ano naman ang gusto niyang mabasa sa note? Something special? Pero hindi ang tulad ni Parker ang naniniwala sa romansa. At ano ang pwede nitong maramdamang espesyal para sa kanya? But what about last night? What about it? Mapait niyang tanong sa sarili, na para na nga siyang nababaliw kakakausap sa sarili. It was just pure steaming sex. Nothing special, nothing romantic. Matagal na niyang nararamdaman ang tension sa pagitan nila ng binata. It was just mutual physical attraction. Nothing beyond that. Isa pa, may Georgette na palang loko. Di niya tuloy na iwasan isipin. Ganon din kaya kung makipagtalik si Parker sa ibang babae? Napahigpit ang hawak niya sa tinidor. Parang hindi yata niya nagugustang isipin na may ibang babaeng kasalo ng babae ang lalaking minsan ay nagpanggap na asawa niya.